Pagkalipas ng ilang araw na pagpapahinga ni Ella sa ospital, sa wakas ay makakauwi na rin siya sa kanilang mansyon ni Mike. Bago siya umuwi ay lihim muna siyang kinausap ni Axel. At dito niya mismo nalaman na magpinsan pala sila sa ina. Hindi nila ito pinaalam kay Mike upang hindi maging komplikado ang kanilang relasyon. Marami pa silang dapat ayusin bilang mag-asawa dahil kapwa pinagtatangkaan ng mga buhay nila. Pagdating ng mansyon ay agad siyang kinarga ni Mike papasok sa kanyang silid. "Mike, babe, ano ka ba? Ibaba mo nga muna ako rito." Ginawaran lang siya nito ng halik sa labi habang namumungay ang mga mata na nakatitig sa kanyang kabuuan. "Babe, ano na naman ang pinaplano mong gawin?" Kinakabahan, bagamat excited na rin yung tanong kay Mike. "Kailangan kong makabawi ng lakas, babe." Malanding sagot nito sa kanya. Di ba dapat magpahinga ka? Kailangan mo ring makabawi ng tulog." "Kaya nga, sweetheart, ikaw ang lakas ko at pagkatapos nitong gagawin natin ay sigurado akong magiging mahimbing ang aking pagtulog." Malambing na bulong nito sa kanya. Hinampas niya ito sa dibdib habang dahan-dahan siyang hinihiga ni Mike sa malambot niyang kama. "Ikaw talaga na lalaki ka? Napakalandi mo." "Hayaan mo na, sweetheart. Sa'yo lang naman ako ganito eh." Wika nito sa paos na boses. "Totoo? Kung ganun, sino yung lalaki na kasama ni Sandra doon sa room 403 ng Shangri-La Hotel? Narinig kong binibigkas niya ang pangalan mo habang nag-aanuhan kayo. At saka sinabi niyang mas magaling daw siya kaysa sa akin." May himig panunumbat na wika niya kay Mike. Biglang nagkunot ang noo ni Mike. "Sweetheart, hindi ko alam kung sino ang kasama ng babaeng yun. Basta ako sigurado ako na ikaw lang nagmamay-ari ng katawan ko. Walang pwedeng humawak sa pack-abs ko kundi ikaw lang." Namula ang mukha ni Ella at agad siyang napalunok ng laway nang dumako ang kanyang mga kamay sa packs ng abs ni Mike. Naging hudyat naman iyon upang sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Kaya binuhat uli ni Mike si Ella mula sa pagkakahiga at dinala ito sa paborito nilang love nest, ang shower room sa loob mismo ng kanilang kwarto. Pagkatapos ay nagbanlaw na sila ng shower at ipinagpatuloy ulit nila sa kama ang ganoon ding eksena hanggang sa kapwa na sila napagod at tuluyan ang nakatulog. The next morning ay maaga siyang hinatid ni Mike sa university na pinapasukan niya. Kailangan niyang makahingi ng special exam ulit sa mga professor para sa finals dahil hindi siya nakapag-take ng exam gawa nga nung nakidnap siya. Next month after her graduation, plano niyang unti-unting sabihin kay Mike ang lahat sa kanyang pagkatao. Hindi magtatagal at baka malaman ng mga kalaban na buhay pa ang anak ni Eagle Queen. Ayaw niyang madamay si Mike, kaya sasabihin niya dito ang totoo para payagan siyang umuwi ng New York at tuklasin ang hiwaga ng pagkamatay ng kanyang ina. "Nandito na tayo, sweetheart. Don't forget to call me later, okay?" Agad na siya nitong ginawaran ng halik sa labi. Nakabawi naman kaagad si Ella mula sa malalim na pag-iisip, kaya gumanti na rin siya ng halik at yakap kay Mike bago bumaba ng sasakyan. Sinigurado muna ni Mike na nakapasok na si Ella sa loob ng university bago tinawag ang mga elite warriors upang lumapit sa kanya. "Boss, may dagdag ba na instruction ninyo?" Tanong agad ng tauhan niya nang makalapit sa kanya. Siguraduhin ninyong mababantayan ng maayos ang asawa ko, ha? Ayokong maulit ang nangyari sa kanya. Kayo talaga ang uunahin kong patayin kapag may nangahasulit na kidnapin siya, maliwanag?" Opo, Boss Mike. Sisiguraduhin po namin ang kaligtasan niya." Agad naman itong sagot sa kanya. Hindi alam ni Ella ang mga nangyayari sa labas. Nagmamadali siyang pumasok sa Dean's office nang biglang hinarangan siya ni Marie at ng mga kaibigan nito ang kanyang dinaraanan. "Sister, magaling ka na pala. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Kumusta ka na?" Nag-aalala na tanong nito sa kanya na halatang peke naman. "Masyado ka namang nag-alala, sister. Naninibago tuloy ako sa'yo. Mayroon ba akong aasahan na mangyayari ulit?" Saglit na natigilan si Marie sa sagot ni Ella sa kanya. Hindi niya akalain na mababasa nito kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ka ba, Ella? Masyado ka naman yatang napaparaning. Nag-aalala lang ako sa academics mo kasi hindi ka nakakuha ng final exam. Paano na ngayon yan? Baka na hindi ikaw ang magiging summa cum laude ng university. Pag-iiba niya ng usapan. Wala akong pakialam kung sino ang magiging cum laude. Importante sa akin ang makapagtapos. Excuse me. Agad siyang tumalikod sa mga ito at pumunta na sa Dean's office. "Sobrang yabang naman ng sister-in-law mo, Marie. Naging asawa lang ng kuya mo? Akala mo'y kung sino na umasta." Wika ni Myla.
Hayaan mo siya. Hindi na rin magtatagal ang kayabangan niya dahil sooner or later ay babalik siya sa basurahan na pinanggalingan niya. Sagot naman ni Marie habang matalim pa rin nakatitig sa papalayong si Ella. Sa tingin niyo kaya, sino ang magiging summa cum laude? Si Marie kaya o si Ella? Tanong ng isa. Magpustahan tayo. Pag si Marie ang mapili, manilibre ako ng pampasalon natin. Kapag si Ella naman, makikipag-break ako sa boyfriend kong si Bricks. Pagyayabang ni Myla sa isa sa mga kaibigan ni Marie. Napaawang ang mga labi ng lahat ng nakarinig. My gosh, Myla! Bakit mo idadamay si Bricks dito? Kilala mo si Ella. Running for summa cum laude yun. Baka mapahamak ang relasyon ninyo ni Bricks. Saway ng isa sa kanila. No way! Naniniwala akong si Marie ang pipiliin at hindi si Ella. Sagot ni Myla, natiwalang-tiwala sa sarili. Ewan ko sa'yo. Basta wag kang iiyak-iyak kapag nalaman ni Bricks na ginawa mong pagpupustahan ng relasyon yung dalawa. Samantalang sa loob ng Dean's office, nakaharap si Ella sa lahat ng mga professors niya. Pinayagan siya ng mga ito na kumuha ng special exam sa isang kondisyon na sa mismong araw ding iyon ay kailangan maipasa niya ang kanyang exam sa lahat ng subjects. Ngayong araw din kasi sila pipili kung sino ang magiging summa cum laude. Pagkatapos ng exam ay agad na siyang pumunta sa mall at mamili ng kinakailangan niyang lutuin para mamayang gabi. Siyempre hindi niya nakakalimutan na magbigay ng regalo para sa kaarawan ng kanyang mahal na asawa. Nagpanggap siya kanina na hindi niya ito naalala dahil balak niyang sorpresahin ito mamaya. Ilang sandali pa ay natapos na niyang bilhin ang lahat at nakapaghanda na rin siya ng pwedeng gawing pangregalo. Kaya naisip niyang tawagan si Mang Edwin upang sunduin siya sa labas ng mall. Nasa kalagitnaan na siya ng kanilang biyahe nang tumawag si Mike sa kanya. Babe, asan ka ngayon? Susunduin kita. Tanong ni Mike. Hala, sorry babe ko. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na nagpasundo na ako kay Mang Edwin. Pauwi na kami ngayon sa bahay. Ganun ba? May himig pagtatampo ang nasa kabilang linya. Talagang ang babaeng to. Nakalimutan niya ngayon ang birthday ko. Yayayain niya sana itong mag-dinner sa labas. Ngunit agad naman itong umuwi. Okay, sige. Ingat ka, babe. Halatang nagtatampo sa tono ng boses niya. Sweetheart, huwag ka nang magtampo, okay? Umuwi ka ng maaga mamaya. Hihintayin kita. I love you, babe. Paglalambing ni Ella. Nagtagumpay naman ang babaeng asawa sa paglalambing sa kanya. Kaya agad namang nawala ang lahat ng pagtatampo niya. Sige, I love you too, sweetheart. Lagot ka sa akin mamaya. Pahabol pa niya sa asawa bago pinatay ang tawag. 7:00 na ng gabi nang makauwi si Mike. Nagtataka siya kung bakit walang ilaw sa loob at sa labas ng kanyang mansyon. Bigla siyang kinabahan at si Ella kaagad ang pumasok sa isip niya. Pumalpak na naman ba ang mga tauhan niya? Malalaki ang kanyang mga hakbang paakyat at dire-diretso sa kanyang silid. Ella! Agad niyang sigaw pagpasok niya sa loob. Para na siyang maiiyak dahil wala man lang siyang marinig na sumasagot. Hinahanap niya ang switch sa gilid ng pintuan para lang magulat sa kanyang nabungaran. May mga balloons at wines na nakakalat sa loob ng silid. Happy birthday, sweetheart! Masayang bati sa kanya ni Ella habang malanding ikinawit ang mga braso nito sa likod ng kanyang batok. Hindi pa siya nakabawi sa pagkabigla nang masuyo siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi na napakatamis at napakatagal. Agad siyang nabaliw sa ginagawa ng asawa at tuluyan ang nawala ang katinoan niya. Binuhat niya ulit ito at akmang ihihiga na sana niya sa kama ang asawa nang masurpresa ulit siya sa daming petals ng red roses na nakakalat sa higaan at ang ibang petals ay nagdisenyo pa ng pangalan niya. Love you, babe. Happy birthday. Sa sobrang tuwa niya sa ginawa ni Ella, ay pinaulanan niya ulit ito ng mga halik mula sa pisngi, sa lieg na napunta sa dibdib. Saglit naman siyang natigilan nang mapansin niya ang nakaukit niyang pangalan sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Mayroon itong maliit na heart mula sa simula at dulo ng mga letra. I heart you, Mike Valdalion. Ang nakaukit sa balat nito. Umangat siya ng tingin sa asawa na wari nagtataka. Babe, nagpatattoo ka? Halata ang pagkadisgusto sa tono ng boses nito. Kanina lang yan, babe. Gusto ko kasing malaman mo na ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko at wala nang iba. Nahihiyang sagot niya rito. Babe, sinong nagtattoo sa'yo? Lalaki ba? Di nakita niya ang dibdib mo. Babe, ang dumi naman ng pag-iisip mo. Babae ang nagtattoo sa akin, no? Don't worry. Paunawa naman niya. Sweetheart, alam mo,
Ngayon ko lang na-realize na sobrang sweet mo pala. Ang dami mong pakulo sa katawan. Baka pati sa ilalim mayroon ding sorpresa ha? Sabay hila pababa ng panty niya. Namula kaagad ang mukha ni Ella nang makasalubong ulit ang mga malagkit na tingin ng kanyang asawa. Huli na siya dahil nakita na nito ang letrang Mike sa noo ng gitnang bahagi ng harapan niya. Tinakpan ni Ella ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Hiyang-hiya siya sa kanyang asawa. Bakit pati sa ibaba ay naisipan niyang lagyan ng pangalang Mike? Parang gusto niyang maghukay ng lupa at ibaon ng sarili sa loob. Pilit namang tinatanggal ni Mike ang dalawang kamay na nakatakip sa mukha ng kanyang asawa. Babe, halika nga dito. Kung ano-ano lang ang pumapasok dyan sa utak mo. Niyakap niya na mahigpit si Ella at isiniksik ang mukha nito sa leeg niya na waring sarap na sarap sa amoy niya. Thank you, sweetheart. Akala ko nakalimutan mo na ang birthday ko. Parang maiiyak nitong sabi. Babe, pwede ba yun? Sa sobrang tabangan ng utak ko ay naisipan ko pang magpalagay pati sa ibabae. Wala na kasi akong maisip na pwedeng isurprise sa'yo dahil lahat ng bagay ay nasa iyo na. Kaya sa sarili ko na lang inilagay ang ibang sorpresa. Umangat ulit ng tingin si Mike sa asawa. Ibang sorpresa? Ibig sabihin mayroon pa. Baby, parang nakakatakot na yung pinagagawa mo ha? Baka ang susunod mong sorpresa ay hindi ko na makayanan. Tsaka niya sinuri ang lahat ng mayroon sa katawan ni Ella hanggang sa hindi na matigil-tigil ang tawa nito dahil sa kinikiliti na siya ni Mike. Babe, stop it! Ano ba? Yung dinner yun, nasa baba. Sakalang tumigil si Mike sa pagkiliti sa kanya. Hinila niya si Mike at kinarga sa kanyang likod na parang bata. Lumabas sila sa kanilang silid na ganoon pa rin ang ayos hanggang sa bumaba na sila ng hagdan. Dinaanan muna ni Mike ang main switch sa gilid kaya lumiwanag ang buong mansyon. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Unti-unting humihina ang boses ng mga kumakanta sa loob ng sala. Napatigil ang lahat at tulalang nakatitig sa kanila na hanggang ngayon ay karga-karga pa rin ni Mike si Ella. Naka-bridal style ang klase ng pagkarga nito. Nanay Martha, bakit tumigil kayo sa pagkanta? Para naman kayong nakakita ng multo. Tanong ni Mike sa mga nagtatakang bisita at kasambahay. Nagkatingin ng lahat ng mga katulong at bodyguards sa kay Nanay Martha at inulit nila ang kanilang pagkanta. Sa pagkakataong ito ay malakas na at masigla. Samantalang naiirita si Marie na nakaupo sa couch habang tinitignan ng mag-asawa na anytime may lalanggamin na sa sobrang kaswitan. Makikita mo Ella, bilang na ang mga araw mo dito sa mansyon. Kapag nangyari yun, sa akin mapupunta lahat ng mana pag nawala si kuya. Sa loob-loob niya. Isang buwan na ang lumipas mula nang isurpresa siya ni Ella at ngayon, si Mike naman ang nakaisip na sorpresahin ito mamaya. Nagpalagay siya ng tattoo sa kanyang kaliwang dibdib at nakaukit doon ang pangalang Till Death Do Us Part, My Ella. For more than 3 years, mas lalong lumalim ang pagmamahala nila sa bawat isa. Mas lalo niyang minahal si Ella at ganoon na rin si Ella sa kanya. Nakatitig siya sa kumikinang na singsing na sadyang pinakustomize niya para sa araw na magiging kasal nila. Gusto niyang bigyan ng isang engrandeng kasal si Ella. Boss, ang saya-saya niyo ngayon ah. Pangiti-ngiti pa kayo habang nag-iisa. Pangaasar ni James nang pumasok ito sa opisina ni Mike at nilapag ang dalang dokumento sa mesa. Agad namang tinago ni Mike ang singsing sa kanyang bulsa bago din napunan ng matalim na tingin ng madaldal niyang sekretary. Sinira nito ang kanyang masayang imahinasyon sa planong pagsurpresa mamaya sa asawa. Wala ka bang ibang gagawin, James? Pwede na siguro kitang i-assign sa Mount Pinatubo. Mag-community outreach ka muna. Biglang namutla si James nang maisip niya ang Mount Pinatubo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, boss. Nagbibiro lang naman ako eh. Ang totoo nga niyan, boss. Mas lalo kang naging hot kung titignan itong mga nakaraang araw. Mas naging pogi ka palalo. Aray ko! Hindi na tinapos pa ni James ang sasabihin pa sana nang bigla siyang tinadyakan ni Mike. Lumabas ka nga ng opisina ko. Masisira ang araw ko sa'yo. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan sa sinabi mo. Kadiri ka. Nagmumukha kang bakla sa paningin ko. Agad niyang binato si James ng dokumento na nilagay nito kanina sa kanyang mesa. Dahilan para magsilaglagan ng mga walang suot na photos mula sa maliit na envelope na naipit sa folder. Nagulat sila nang makita ang mga larawan ni Ella habang hinahalikan ng isang lalaki na hindi makikita ang muka dahil nakasiksik ito sa leeg niya. Nanginginig ang mga kamay ni Mike habang isa-isang dinadampot ang lahat ng larawan.
Lalo niyang hindi kinaya nang makita ang isang litrato ni Ella na nakahiga sa kama na walang saplot at nakapikit ang mga mata. Samantala ay isa ring katawan ng lalaki ang nakalapat ang mga labi nilang dalawa. Tuluyan ang bumuho sa mga luha niya dahil sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Para siyang isang kandila na unti-unting nauupos. Pakiramdam niya ay biglang sinaksak ng nag-aapoy na bagay ang kanyang puso. Hindi siya makahinga at para na siyang sasabog sa sobrang galit at sakit na kanyang nararamdaman. Ella, bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Impit na sigaw ni Mike habang nakakuyom ang mga kamao. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang katinuan. Pinagsusuntok niya ng malakas ang wall ng kanyang opisina. Pinataob ang mga mesa, couch, swivel chair at kung ano pang kanyang mahawakan at ihagis sa kung saan. Ang gulo ng opisina niya ngayon at may yahambing sa gulo ng nadudurog niyang puso. Ayaw niyang maniwala sa mga hubad na larawan na ito, ngunit nadadaig ng galit at selos ang kanyang sistema. Minahal kita ng sobra, Ella, pero ito pa ang ginanti mo sa akin. Puno ng hinanakit ang kanyang puso, nanilisik ang kanyang mga mata, nawaray papatay ng tao. Siya si Mike Valdalion, at ang sino mang mga has na saktan at lokohin siya ay hindi makakaligtas sa kanya. Boss! Hindi na kayang lapitan ni James ang kanyang amo dahil sa sobrang pagwawala nito. Kung alam lang niya kung ano ang laman ng envelope na yun, di sana'y hindi niya ito ibinigay. Bakit ba ang tanga-tanga niya? Kung hindi ba naman siya bobo, bakit niya kaagad diniretso ang dokumento sa kanyang boss na hindi man lang nireview ang laman? Teka, pinalitan ba ang folder sa mesa niya? Pero sa naaalala niya ay walang envelope na nakaipit sa kanyang folder. Paano napunta iyon sa loob? Nagtataka pa rin si James at nang matauhan ay hindi na niya nakita sa loob ng silid ang kanyang boss. Boss, nasaan kayo? Hinanap niya ito, ngunit amoy na lang ng kanyang boss ang naiwan sa loob. Kinakabahan siyang tumakbo sa parking lot upang pigilan ito. Ngunit huli na siya nang dumating dahil bakas at usok na lang ng nagiinit na gulong ng sasakyan ni Mike ang kanyang nadatnan. Samantala, sa loob ng Dean's Office University, maluha-luha na nagpasalamat si Ella nang i-announce ng Dean na siya ang piniling maging summa cum laude ng university dahil sa kanyang matataas na mga marka. Hindi man niya ito hiningi, pero binigay pa rin ng Diyos sa kanya. Lumabas siya ng Dean's office at agad na dumiretso sa University Chapel na nasa loob din mismo ng campus nila. Kakatapos lang niyang magdasal at akmang tatayo na sana siya mula sa matagal na pagkakaluhod nang biglang may humila ng kanyang kamay at niyudyod siya palabas ng university. Ang eksenang ito ay hindi nakaligtas sa lahat ng mga estudyante, lalo na kay Marie at ang kanyang mga kaibigan. Tingnan mo nga naman, Marie, kahit pa na si Ella ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Briggs, pero masaya pa rin akong makitang tinatrato siyang parang hayop ng isang Mike Valdalion. Malamang nagkasugat-sugat ang mga paa nun dahil sapilitan siyang kilaladgad palabas ng kuya mo. Nakangiting wika ni Myla. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Marie. Ito na ang simula ng pagdurusa mo, Ella. Nagkamali ka ng pamilyang pinasukan. Tignan lang natin kung hanggang saan ang makakaya mong tiisin sa piling ni kuya. Sa loob-loob niya, habang nakatingin sa papalayong mag-asawa. Habang nasa loob ng kotse, nahihilo pa rin si Ella dahil sa pagbalibag sa kanya na hinagis siya ni Mike sa loob ng sasakyan. Pati si Mang Tomas na matagal ng driver nila ay hindi mapigilan ng sarili na maawa sa sitwasyon ngayon ni Ella. Ano ba talaga ang nangyari sa boss niya? At parang hindi na nito kinala ang babaeng asawa. Ang dating anghel na si Mike sa tuwing nakaharap kay Ella ay biglang naging halimaw kung tratuhin siya. Babe, ano ba ang nangyari? Di ba okay naman tayo kanina? Nalilitong tanong ni Ella habang pinupunasan ng mga luha na kanina pa umaagos mula sa kanyang mga mata. Maraming sugat ang kanyang mga binti at pati ang balikat niya na tinamaan ng bala kung makailan lang ay kumikirot ngayon dahil sa pagkakahila ni Mike sa kanya kanina. Sa halip na sagutin siya ni Mike ay si Mang Tomas ang binalingan nito at sinigawan. Bilisan mo ang pag-drive, Tomas! Natataranta na sinunod ni Mang Tomas ang utos ng kanyang boss. Kaya ilang minuto pa ang nakalipas ay huminto na sila kaagad sa harap ng mansyon. Magkahalong kaba at takot ang kanyang nararamdaman nang makitang kinaladkad ulit ni Mike si Ella mula pababa ng kotse hanggang sa paakyat ng kanilang silid. Maging si Nanay Martha ay nag-aalala din nang makita ang ganitong eksena. Mike, sandali! Nasasaktan ako, ano ba? Aray, ang sakit, Mike! Biglang nanilimang paningin ni Ella
nang tumama ang kanyang ulo sa headboard ng kama dahil sa lakas ng pagkakahagis sa kanya ni Mike. Pilit niyang ininda ang sakit ng kanyang ulo at binalingan ng nagtatakang tingin ang nakatayong lalaki na ngayon ay parang napakasama na ng anyo habang nakatingin sa kanya. Parang hindi na ito si Mike na kanyang minahal. Ella, bakit? Ginawa ko ang lahat para maramdaman mo na ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Pinagkatiwala ko sa iyo ang buong puso ko. Pero bakit mo na kayang gawin sa akin to, ha? Bago pa makarecover si Ella, ay agad na siyang sinakal ni Mike. Nagmamakaawang nagpupumigla siya, pero hindi pa rin ito tumigil sa pagsakal sa kanya. Saka lamang siya nito binitawan nang makitang nangingitim ang kanyang muka at nalalapit na ang kamatayan. Agad na nakahagap ng hangin si Ella upang makahinga nang bitawan na siya ni Mike. Sobrang sakit ng lalamunan niya at sigurado siyang nagmarka ang mga kamay ng lalaking asawa sa leeg niya dahil sa higpit ng pagkakasakal nito. Galit na hinagis ni Mike ang mga larawan sa mukha ni Ella. Iyan, tignan mo ang mga kababuyan na ginawa mo sa akin, Ella. Kulang pa ba ako sa iyo, ha? Kulang pa ba ang pagpapaligaya ko sa iyo gabi-gabi para humanap ka pa ng iba? Alam mo ba na parang gusto na kitang tapusin ngayon? Pero kulang pa ang patayin ka sa ginawa mong panluloko sa akin. Nasindak si Ella sa mga larawang nakakalat ngayon sa harapan niya. Nagtataka siya kung paano siya nakunan sa ganoong posisyon. Sigurado siyang kagagawa nito ng mga taong gusto siyang siraan. Kahit masakit ang kanyang lalamunan at parang nahihirapan siyang huminga, pinilit pa rin niya ang sarili na magpaliwanag. Mike, hindi ko kayang gawin ito sa'yo. Na-frame up lang ako, Mike. Maniwala ka sa akin, please. Mahal na mahal kita, babe. At kahit tapusin mo ako ngayon, mananatili pa rin akong tapat sa aking dahilan na hindi ko talaga ginawa yan. Umiiyak na paliwanag ni Ella. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo, Ella. Pinagkatiwala ko sa iyo ang puso ko. Kahit natatakot ako na baka lokohin mo lang ako. Pero mabuti na lang at maaga akong natauhan. Ngayong wala na si Daddy, kailangan na nating maghiwalay. Hindi na natin kailangan pang magpanggap na mahal natin ang isa't isa. Katulad ka lang ng mga babaeng bayaran. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng 5 milyon kapalit ng pagiging asawa mo sa akin. Agad niyang hinagis sa harapan ni Ella ang divorce paper. At buong tapang na inutusan nito. Pirmahan mo yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Mula ngayon, magkakanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Tuluyan na nga kaya silang magkakahiwalay